Sorry, the Frank. Hindi na ban. So, Pwede sila kumuha ng Frank. Frank or Akai, ang tingin kong pwedeng piling dito ng Team Philippines. Hindi, lakat. Frank? Basically kasi yung backshot jungler talaga yan eh. Yup. Yung, Claude. So, Popol, Frank. Popol Boss. Popol and Kupa ni Villaluna. That's right. Pero ito yung pangasagot nila no? Kumbaga, hindi sila nag-stick sa current meta natin na parang kapag kami Beatrix, kailangan mo kumuha ng isang Clint o ng Popol and Kupa, tapos station mo na sa gold lane so that magkakaroon siya ng hard time. Parang nahanap na din ni Gonzales yung tamang timpla kung paano mag-Claude sa tapat ng isang Beatrix. Exciting times. Tingnan natin kung ano ang magiging performance ni Uzi. Ito yung mas excited ako kung ano ang kaya ipakita ni Aeon. Kung hindi ako nagkakamali. At least hindi professional play. And how he fits dito sa lineup ng Team Sabol. Nakita natin in action si Aeon nung qualifiers din, no? Nung Cebol. Alam ko, kayo... I don't think na nakita natin si Aeon nun. Actually, hindi. Hindi pa, no? Hindi pa. Pero makikita natin ngayon ang isang debut player ng Pilipinas laban sa Myanmar. Match point na tayo, Pinas. Ano oras na rin kasi at game number 2. Dominating match ba? Or makabawi ngayon ng Myanmar? And si Oh My Jenny talagang pino-force niya dito yung kanyang current na kalamangan kay Uzi na lalayo at lalayo niya yan sa mga minions kasi ayaw niya din makakuha ito ng level 2. At level 2 kaya na kasi manghuli na ito ng, with the gate and yung first skill niya. So ibig sabihin, most possibly, unahan mo na siya sa levels ngayon. Oh My Jenny has the level 2 at habang si Uzi naman, kakakuha lang ng level 2 as of now. At ito na nga sinasabi natin, meron na siyang capability to help Villaluna sa pag-hold nung kanilang mga kalaban. So, XP lane Grok itatapat sa Esmeralda at 100% ako na Esmeralda ang lalamang dito. It's just very difficult para sa isang Grok na magstay. Wala siyang magic defense. Purely physical defense yung makakuha niya mula dun sa damage item at naka-weapon master din siya. So, forced to go for the tough boots. At honestly, yung wave clear, tignan mo naman, kung papasin mo, just look at the minimap. Binubuli na ng Esmeralda yung isang Grok. We're seeing a different execution for Myanmar for their identity heroes. Pero how will they adjust ngayon sa Pilipinas na early game, utilizing power spikes at ang ikot ni Uzi, Del Rosario at Villaluna talagang beneficial to. Early game, Popol surprise, vision map, control, utilizing movement speed. Nakita niya mas Del Rosario, kinakain lang dito yung mga glooms ni Oh My Jenny dahil alam niya din sa sarili niya na hindi siya masasaktan yan and kung mapupoke niya kahit paano dito si Oh My Jenny ay hindi to magiging kasing confident sa darating na turtle take na i-contest ng bawat isa. So, napilitan si Del Rosario na mag-orange habang turtle naman para kay PS. Ito nayaan mo na Pilipinas na kunin. Ang unang turtle na pupunta kay Myanmar, hindi muna. Orange ang priority ngayon ng Pilipinas. And for Del Rosario, this is objectives. Objective gaming ngayon ng Pilipinas. And kung mapapansin mo, tama nga si Wolf doon, tignan mo yung ginagawa ni Soto dito. Parang sinusubukan niya na lang itabi yung sarili niya doon sa may minion wave para mapalo din ni Soto yung minions para pumunta sa side niya. Yeah. Kasi pwede i-freeze lane yan technically ni Soto eh. Kaso, kapag lumalapit dito si Grok, syempre, gusto niya din parusahan. And hindi niya naman kontrolado kung sino yung tatamaan ng kanyang second skill. So, might as well for Beno na dumikit na lang doon. Yep. Important kasi para sa Team Myanmar yung early clashes. At kung walang Grok na magsiset up para sa Team Myanmar, nullified agad yung composition ng team ng Myanmar. At ang gusto kasi ng Team Philippines, di ba, umabot ang late game with Claude at Xavier. Hindi tayo abot doon kung ang Myanmar ay makagawa ng mga plays with Hellcurt Grok. At pinipigilan yan agad ng isang play mula kay Soto. That's why I feel na parang ill-advised itong pag-pick ng Grok. Particularly, babanggayin mo yung Esmeralda. Parang counter-intuitive. At alam natin, matchup pa lang eh. Lugi na talaga isang Grok sa isang Esmeralda. Unless, yun nga, makagawa ng play itong si Beno. At tingnan mo naman kung gaano pinipressure ng Myanmar
dito si Gonzales. Kasi isipin mo, nandun si Gumi, nandun si Black, minsan nandyan din si Peace, si PS. So, ibig sabihin parang gusto talaga nila i-counter or i-choke din si Gonzales. Pero That's right. Gonzales, I think he's playing his cards right kasi mas madaming tao dyan, mas madaming tinatamaan, Ng Avarice. mas madaming chance na i-proc yung Avarice. Correct. Ang dahil makakuha ang golden. Oo. Pero speaking of Gonzales, ito na nga, may nakuha ng item at Villaluna going low. Na-stun dito si Black. Pero na-hold din doon. Ligtas si Villaluna but going back to our gold lane na marksman. Steal by Del Rosario ngayon. Pilipinas na nakakuha ng turtle pero ngayon action tuloy pa rin. Soto inarangan nito isa si Black pero Dark Knight Falls. Nilabas na Myanmar depensa pero si Soto tatlo ang kumukuha kay Soto pero sustain pa rin. Uzi niya sa likod. Magbibigyan ng damage pero isa muna ang naging casualty ng Pilipinas. Pagkukuha ng turtle. And actually, Team Philippines, despite yung casualty na yun, I think masaya naman sila. Lalong-lalo na dahil nakuha nila yung second turtle. Kinonsider yung first turtle pero mas sinicure nila yung second turtle. Soto attacking through sa Team Myanmar. Bibigyan ng coating space itong si Beno dun sa may top lane. But that it's all. Lamang pa rin ang Team Philippines ng konting gold pero hindi ganun kalaki. Myanmar, if they play their cards right, gamitin nila, i-activate agad nila itong Beatrix, gamitin nila itong si Grok, pati na rin yung Dark Knight Falls ng offensively at not defensively, kaya nilang lumaban dito sa post-laning stage. Si Gumi, literal na nag-clear na agad ng waves. Alam niya na kailangan nila ngayon i-dive na dito si Gonzales. And as you can see, si Black ay pumasok na rin and the battle mirror image will save Gonzales. And purify yon para hindi siya ma-silence. And kamunti ka na tamaan ng sniper rifle ni Gumi. Kaso, hindi tama yung pagkakamark niya. And oh my Jenny, hindi na nakagamit ng black shoes dahil on cooldown na. Yep, at sakto din dun si Villaluna for the stun mula dun sa Sibat, first kill. At syempre combination with the ultimate. Iba talaga yung connection ng Villaluna del Rosario. Oo, ibang-iba talaga yung connection niya. Kumbaga, nakita rin natin yan through thick and thin, the lowest and the highest. At andito sila para i-representa ang ating bansa sa 31st SEA Games. Hirap at ginhawa magkasama. Pilipinas ngayon, habang pinipressure na kanina yung gitna, sa taas si Soto nakakuha ng Torres, sabay, hindi talaga nakakalapit dito si Beno eh. Yep. To the point na resources ang pwedeng magamit dito in the side of Myanmar, pero third turtle in, Pilipinas si Pwens sa gilid, pero ngayon si Black nasa bush nakabantay, pero ang bilis naman nakuha ni Del Rosario. 2 turtles for Philippines. And if you would think about it, level 8 si Peace, level 11 si Del Rosario. So in terms of retribution scaling, mas panalo na agad yan si Del Rosario. 3 level ba naman yung lamang mo? Oh no, ginamit niya yung Dark Knight Falls at this time offensively, kaso sala yung Deadly Poison Stingers. But there will be a 1v1 play na mananalo si Gumi. Hindi nga niya kinailangan i-commit yung kanyang flicker for that win. This is interesting to see Myanmar fighting it out with the Philippines sa kanilang mga rotations. Kumbaga kanina may mga teamfights na nagaganap left and right. Ngayon, sinusubukan ni Myanmar na basahin yung ikot na ginagawa ng Pilipinas. And si Gumi, stepping up to the plate. Soto, maalis pero nandun yung flicker ni Gumi para i-secure na sarili niya ng isang double kill. Strike ng Matilda for the playmaking potential pero cross-map plays kakagaling lang sa may bottom lane, nag-TP out, nag-recall pa uwi si Gumi. After that, nakakuha siya ng 2 kills and then isang turret. Biglang alagwa tong ating Beatrix for sure. I'm excited to see kung ano yung kanyang farm sa ngayon. Gonzales. Agresiba bang talaga magaganap? Golden Staff. Andiyan na din sila, ready sila eh. Pagka si Gonzales talaga yung yung mahuhuli o inikutan, parang automatic may rotation na magaganap eh. Parang may ikutan ng Matilda Airlines, di ba? Siya yung talagang siya yung lalaban. Pero with Villaluna there into the middle lane, I don't really think na kaya mag-push ni Myanmar kahit ipilit pa nila ng ipilit etong mid lane. Dahil madami silang ways to actually just clear it out. And sabihin na lang natin, safe kasi si Villaluna sa mga, sa mga paghaharap kasi pwede niya ipadala lang si Kupa. Tama. At pwede niyang tangkihin yung Soul Bloom, I guess yung Deadly Poison Series sakali pero syempre hindi naman yun yung perfect. And of course yung Pang stun. yep.
Yung Ozzy provision. Dawning Light connecting on to 4. Yung may pwesto ni Del Rosario. Triangle of Death, oh. So para kinukulong ang Myanmar. Wala naka-check, ha? Naka-check indeed. Ito si Black. Sinubukan niya labanan. Dito si Gonzales. Pero Gonzales has the damage output as well. Si Oh My Jenny, Walang hindi nila nag-check. i-take yung brush. Hindi nila Oy! i-check yung brush. At nandito, yung Dawning Light didn't really hit anyone. Tama ba ako? Siguro may nadaanan na isa. Si Oh My Jenny Si ata. Oh My Jenny. But still, you have to realize that in Philippines dito, they need to poke down yung mga members ng side ng Myanmar para Point maging damage. okay sila. And that's going to Deadly Poison Stingers being thrown out. Yung Blazing Duet ay nandito. Gonzales, pinapalo ng Lord din. Soto, hindi kinakaya yung damage. And Del Rosario, nagpakita na sa kanyang lungga. And Del Rosario needs to get back. 4 na membro dito sa side ng Myanmar ang umabol sa kanya pero hindi rin talaga siya pinipilit eh. Kumbaga sabi niya, ito pwede pa to. And Uzi with the Dawning Light helping Del Rosario secure yung kanyang kill. At habang nangyayari yun, Oh My Jenny secures that kill on Del Rosario as well. Wala pa makakapag-lord as of the moment dahil yung retribution ni PS at ni Del Rosario are both down. Yep, I don't think concerned din yung Team Philippines dun sa Lord na yan as of now. Maybe they're gonna wait for 12 minutes. Ang gusto talaga nila mangyari is ma-shutdown dun si Gumi. So far, 3-0 with 2. Ang laking bounty niyan kapag nakuha nila ng kill. At yun yung dahilan kung bakit sobrang patient ni Del Rosario dun sa bush ng orange buff. Ang damage. So connecting to Villaluna. Oh My Jenny finished the job. Ito na nga, yung Lord, kinukuha ngayon ng Myanmar. 4 ngayon na naiiwan para sa Team Pilipinas para mas dito. Pero Dawning Light, ha? Dawning Light ni Uzi, kailangan din bantayan. Soto, tinatangke, pero will it sustain damage? Gumi for the mega kill! At si Gonzales, sinusubukan kunin yung purple buff dito sa my side ni Wise, and Gonzales does not secure it pero meron siyang purple. Ay, meron siyang orange buff. Ito na. Hinahanap niya yung proper timing para doon sa Blazing Duet eh. Ooh, what a nice Dark Knight Falls. Dark Knight falls on to Philippines. Sa ano ko doon, si Black. Buhay pa rin. Buhay pa rin, pero ito 3 mula sa Pilipinas. Susubukan tangkiin. Tangkain, kumuha ng isa. Del Rosario on to the middle, but the damage connected to Gonzales. At sa Villaluna, napakasakit, Gumi. Sabi ang panibina, pero ngayon sa Gonzales, mapapack out na lang. Gumi on the zone out. Sniper, hindi ko connect. Pero look at that. Damage. Nakakaramdam ngayon ng Pilipinas sa side ng Myanmar. And Myanmar eventually just turning it around. Eh. May plano doon si Gonzales na dahil mayroon siyang Wind of Nature. Unfortunately, it didn't pan out. At lamang na lamang doon ni Myanmar sa trade-off. Nakakupa sila ito sa gitna. At nahintay pa nila yung 12-minute Lord. Kung saan handang-handa sila. Wala ang back siya. And this is gonna be perfect. Na-turn around nila. Na-swing at nakakuha ng 2K gold lead. And they will extend their lead sa ngayon. Myanmar on a roll dahil sa kanilang better shots selection. 12-minute Lord. At saka ito si Gumi 503. 12-minute Lord sa kanila napunta. Philippines, kanina hawak nila yung kalamangan pero ngayon unti-unti na nag-slip sa kamay nila. And actually, nag-slip na totally sa kamay nila and it goes to the side of Myanmar. Look at the net worth. Look at the objectives. Masasabi mo na Myanmar really wants to end this right now. Alam nila na si PS ngayon is may somewhat of a power spike given that nakikita natin na kaya niya naman magkasabog dito ng mga players on the side of the Philippines. Siguro kailangan nilang ingatan kung mag-Wind of Nature na yung mga yan. At napaka-delix din eh. Yung silence din pala, natatamaan yung wind chant, no? Nagre-reflect din eh. Radiant armor on to Villaluna. Defensive items, look at the damage. Kumukonect dun sa taas. So, kalahati. Kalahati doon ang tumama kay Gonzales. Actually, ito talaga yung nagpapahirap kay Soto din, tsaka kay Gonzales. Yung Lilia. Every time na nasabog sila. And kanina pa primary target ni Oh My Jenny, si Soto. Ayaw niyang pagalawin sa may fight. Yun yung nagiging problema. Gusto ni Soto na humarap dito sa members ng Myanmar. Pero tinataboy siya ni Lilia. For now, Philippines are
in a big backseat. Pero syempre, meron pa rin silang flood. So this is yung kanilang win condition. Para naman sa Myanmar, ito talaga yung kanilang power spike. At 13 minutes na sa bandang mid-game tayo. Sobrang lakas ng kanilang Beatrix. And come the late game, masakit din pa rin yung kanilang damage output. But this time, kasi may Dark Knight Falls at meron silang Grok na pwede nilang i-change sa ngayon. Ayun, ang sakit Lalo na kumalahati ang buhay doon mula sa sniper ni Gumi. That's Dawning Light. Kumante ng isang ultimate exchange. Wala ngayon kay Myanmar against the Philippines. Nagiging maingat kayo ng Pilipinas kung ano yung magiging next na steps. But napag-usapan natin ang comeback potential dito, Wolf and Butters. It only takes one good team fight para sa side ng Philippines, sa side ng Seaball, para mabaliktad to sa kanilang favor. And we know that in terms of team fight, Philippines has a knack for it. Talagang yun yung specialty. Yes. Teamwork makes the dream work. So, just one good team fight. Tingnan mo yung mga pwesto ni Del Rosario. Hindi mo expect na nandyan siya pero nandyan siya. Tama. Tatago lang. Parang laging ang lalim dito ni Baksha. Baksha na assassin no? Parang kanyang galawan. Pero maintindihan mo bakit. This is all in preparation para sa Lord fight. Gugulatin talaga niya at kaya niya kasing kumuha ng kill doon kay Gumi as long as he stays on top of that hero. Wala din kasi ibang ganong hero Para if you're gonna be looking sa Team Philippines, walang hero na pwede pumunta talaga sa backlines apart from Del Rosario. So siya na ba ngayon ang pwedeng most patient man sa SEA Games? Vietnam SEA Games na nakabantay, hindi pa rin niya tinatantanan ng pwesto ng backline entry. Element of surprise ang gusto gawin niya ng Pilipinas, pero minasta ng isa. PS naharangan dito. Pero si Soto, minamama dito si Black. This time, mag-a-adjust ngayon ng Pilipinas. Na-poke nila unti-unti yung mga members ng Myanmar. Sila Beno, sila PS. Sinusubukan nilang i-regain yung kanilang territory na nakuha kanina. Habang nangyayari yung lahat, Uzi catches 2 sa kanyang second skill. And there won't be enough follow-ups. Aray. E tingin ko titigil na sila dito. Gonzales, 1/4 HP ang natitira because of the burst na meron na side ng Myanmar. 3/4 damage connecting onto Gonzales. Lord marireset. Yan na lang ang ultimate ng Team Philippines Dati take note, sobrang crucial pa rin nung ultimate ni Popol and Pupa. Mawawalan siya ng stun because of that. And Soto actually regening this time at nandito na rin sa Del Rosario. Grabe, sobrang lupit. Sobrang This is very crucial for the Philippines sa close Myanmar. palitan. Hindi papatalo. Hindi papatalo ang Pilipinas. Hindi basta-basta. Eto si Uzi, si Soto, si Villaluna, si Gonzales at si Del Rosario. Lalaban nila to hanggang dulo. Nakakita na tayo ng comeback kanina and it's not impossible na makakita tayo ulit. 3/4 na buhay ngayon ng Lord. Pinapatunog lang ng Team Pilipinas kung sinong lalapit ngayon sa Myanmar. Soto humaharap, pero nagiging maingat din talaga yung Myanmar. Hindi Lord yung pakay dito. kanina pa, ilang minuto na tayo nag-dance dito sa my Lord and si Gonzales deciding na hawak na sa ngayon. At 17 minutes, hindi na sila maghihintay ng 18 minutes. Actually, ang gusto mong mangyari dito ng Team Philippines ay mag-commit yung Myanmar. Tapos tsaka sila babanat ng mga hero. At napabasa yan ng Myanmar. Hindi sila nag-overcommit this time. Ayun na yung damage. Divine Glaive, meron na rin si OC. Sinusubukan ni Pilaf ngayon ng Team Pilipinas, but si Del Rosario. Kung kaya ko maghintay, maghihintay ako hanggat sa kaya ko. Nandito lang ako, Pilipinas. Nakabantay para Pilaf ngayon. Kagat mula kay Villaluna. Beno going on low. Gumi! Ultimate, pero ngayon dalawa pwede papanganib dito. Gumamit siya ng ultimate para kahit paano yung mapil ang buhay ng members sa side ng Seaball. Kaso ang problema, kung titignan mo yung mga HP ng taga Myanmar, look at Black. Hindi, parang 1/2 HP na lang yung natitira sa kanya. And it's all because of nag-aantayan yung Myanmar at ang Philippines na may mag-commit doon sa Maylord. At habang nangyayari yun, Wolf, yung ultimate, yung Dawning Light, tumatama na tumatama. Masakit. So parang, ang nangyayari, sila hindi mo ma-poke. Pero dahil global halos yung poke, na meron yung Dawning Light dito, basically tatamaan din. Yun ang mga ganyan yung sinasabi natin. Kanina pa tumatama yan kay Crack. And ngayon, nakakitil na. Kanina, ito yung yata yung pinakamahabang Lord Dance. Walang lumalapit. Ilang minutes, I think, safe to say, 5 minutes na. At first time in the 5 minutes na nagkaroon nga ng deadlock. Ay, nawala yung deadlock na yon.
We can see na lamang ang Team Philippines by 1 hero. 20 seconds na wala si Beno inside ng Myanmar. Apat ang pwede dumipensa ngayon. Kung sino mag-a-attempt, low health na po ang Lord. The most crucial T5 pass kay Gonzalez sa malalim ng may Jenny at nawala na! Wala nang Lily ang Myanmar pero kaya Pilipinas tuloy na sa aksyon ang kanilang target si Gumi. Apat ang nakuha at na-secure na nga ng Pilipinas. Ang Lord on the turning light, Ray Gun mula kay Uzi, and that's 2 mula kay Myanmar ang nawala. Luminous Lord marching sa top. Wow. Grabe yung patience ng Team Philippines. Hindi nila inawakan. Pinapakita sa atin kung paano ba talaga humawak ng neutral objectives. Sinasabi natin paulit-ulit. Blacklist International dahil sa shot calling nitong si Omay Venus as well as yung tiwala, yung chemistry ng rest ng squad. At ngayon ay sila nagre-represent ng Cball. Kailangan mong katakutan yung kanilang objective taking. At kitang-kita nyo yung kanilang peak performance around the Lord area. Sila ang nakakalabang sa ngayon. And kung isipin mo kanina pa nakatayo ng Lord na to doon sa may area. Kanina pa siya pinagbabaril nila Gonzalez and the others. Pero yun pala ay isang malaking plot para ma-poke down ang members sila dito at mapilitan sila umuwi. Or, much better, mag-respond na sila dahil hindi na sila nabuhay doon sa damage output na meron yung Philippines. Wow, I can't believe this will go down the history. Sakto pa sa Southeast Asian Games. Lugi yung Team Philippines when it comes to the gold. At hinawakan nila yung Lord area kasi alam nila na doon may potential na magkamali yung Myanmar. Sobrang lupit at ang galing mag-bait ng Team Philippines. Specifically itong squad na to na led by Villaluna na mag-bait doon at mapuwersa yung kanilang mga kalaban na mag-commit sa mga neutral objectives like this. And you saw na it only took a matter of time, na 5 minutes or 6 minutes, na mawalan ng patience bigla yung Team Myanmar. At magpakita sila ng konting weaknesses. And interestingly, there will be a technical pause. Alam mo, itong side ng Philippines, they're playing the waiting game. At hindi sila masyado nagmamadali. Alam nila na kaya nilang labanan to, nasa kanilang kalamangan. Pero take it with a very calculated risk. Kunyari, mag-point kayo doon sa may Lord, tapos lagi kayo mag-return sa tao. It seems to me na for Blacklist International or for Cball, yung 20-minute third na sinasabi natin, parang sa kanila, 16-minute third pa lang talagang binibait out na nila eh. Ibang klase, no? Parang, uy, si Dexter nandiyan, nakita natin. Shoutouts. Itong Beatrix, pinuprove lang na kahit anong mangyari, kahit makakuha ng 18-minute third, kaya mo detention eh. That's also true with Lilia. And hindi mo rin pwedeng i-doubt itong Myanmar. Despite, being down like this, nagagawan pa rin nila ng depensa against Team Philippines. Miguel Rosario, target niyon. At siya ay nilandingan at merong target doon si Peace. Immobilize siya. One more hit will do the trick. Tumba si Del Rosario. Villaluna pinipilit tulungan sila Soto. Pero si Soto ngayon ay nagalit na. Kanina nyo pa ako pinagbabato ng kung ano-ano ng mga glooms. Yang Lilia nyo kanina pa yan. Game na tayo ngayon. Kinakapan niya yung tatlo. Grabe. Ang ganda pag-out ng Myanmar. This time sila yung disciplined. 19 seconds before the Lord at meron lang sigurong 15 seconds kay Del Rosario at 20 seconds kay Villaluna. At yung maganda sa Myanmar, kung papansin ninyo, most teams, all throughout this day, kapag nakakuha sila ng 2 kills sa Team Philippines, i-overextend nila natin, magta-try pa sila na kumuha ng mas marami pang kills. But Myanmar, thought otherwise. Minaintain nila na 5 sila. And after yung disengage ng dalawang teams na yun, bigla pa sila yung nakalamang. Eto na, paano gagawin ni Soto at ni Uzi ang buy time? Lahat ng mga players ngayon na available para sa Team Philippines ay mga rookies! Oh my gosh! Soto with a Falling Star Moon. Kasabay nung dawning light dito ni Uzi. Oh my Uzi goodness. surviving. Pero sabi ni Gonzalez, oras ko na to. Ako na talaga to eh. And meron pa bang Blazing Duet? Yes, meron pang Blazing Duet. Pero si Peace, pumasok siya doon. Gusto niyang burst si Gonzalez. Pero to no avail. And wow, what a play by Uzi.
Soto, and Gonzales. Ang mga rookies sa Team Philippines sa mga pinakaunilang outing, yung sinabi natin, bibigyan natin ng limelight in that moment na wala yung kanilang mga leaders. Yung kapitan as well as yung shot caller, wala doon. They all stepped up and pulled their weight. Combination ng Dawning Light pati Falling Star Moon. Sa ilalim ng puting ilaw talagang natunaw yung Myanmar. At dahil dun sa pendulum swing, mas lamang na ngayon ang Team Philippines. Ladies and gentlemen, that is a statement. Uzi, Soto, Gonzales, Paul, Dominic, and Aeon, they made a statement na kaya din naman namin eh. Na kung kayo ay may doubts, then doubt nyo yun. Kami, alam namin yung capabilities namin and pinakita na namin sa inyo. So hindi pa kayo naniniwala, maniwala na kayo ngayon. Wow. Ang ganda ng microplays na ginawa Oo nila. nga eh. Iba na Napakaganda. Peel off per peel off. Kumonekta sa dalawa and maybe na Pilipinas kinukol na rin to ni Villalobos. Ano ba plano na to? Ito na yung Lord. Luminous sa up top. Sabi niya, anong call? Manalo. Manalo na tayo. Si Black Eye tumatakbo unti-unti at siya ay gagamit ng flicker para makaalis sa may Dawning Light. And here comes Dark Knight Falls. Gonzales really just wants the turret. And that is going to be a 2-0 sweep. Nagwalis na naman ang Pilipinas. And ngayon, ang kalat ay nangyari kasi lahat ng pinagdaanan nila, 9 points, 2-0, lahat sweep. Pilipinas proving the doubters wrong. Ilang percent na ba? Ilang percent na ba? Comment down nyo na. Ilang percent na ba? Ilang percent? How in look at this in that last play. Si Gonzales habang pumasok siya doon sa base, huli siya bigla na kanyang Wind of Nature na probably ay nabenta niya after using that afterwards. And then kumuha siya noon. Nung moment na nag-pop yung Dark Knight Falls, tinalunan siya at hindi siya namatay. Nag-prepare siya ng isang BMI doon sa may right side niya. Habang umaatake, hinihintay niyang talunan siya. Wind of Nature pop, transfer to the opposite